I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, hello sa mga Marcos Loyalists, supporters, and OFW Filipinos around the world. Naks naman. But anyway guys, meron tang upload videos, updates. Nako, talaga naman. Ay, nako. Saan kaya galing ito mga besa? Basahin po natin dito sa Cebu International Airport. Oh my goodness. Ano po sabi ng Abante News Online? Basahin po natin para kompleto, detalyado. Shoutout sa inyo guys. Magandang gabi. Kumusta po kayo? Ayan o, sabi po ng Abante ha. Sabi dito guys, 7 bag na puno ng sandamakmak na pera ang naharang sa Mactan, Cebu International Airport noong Biyernes, Mayo 9 ng gabi. Kahapon ng gabi. Kagabi no. Basahin ang buong detalye. Agay. Wow, ang dami nyo pala talagang pera. Wow, good job PNP, PDEA, NBI, etc. Ito guys, bilib ako dito sa mga otoridad natin. Mga kapulisan natin talagang alert sila. Ito sa immigration natin, naku, talagang nagtatrabaho sila ng gusto. Ito maganda, di ba? Yan. Basahin natin mga kababayan. Sabi po ng Abante, 7 bag na puno ng sandamakmak na pera na harang sa Cebu. Saan kaya galing ito, no? Wow, yayamanin. Baka ito galing sa pugo, mga beswang. Sabi ito guys, 7 bag na puno ng sandamakmak na pera na harang sa Cebu. Aba. Oh, nako, pag wala kayong sapat na papeles, saan galing ang pera na yan? Siyempre guys, kung kumpiskahin ng gobyerno yan, di ba? Correct me if I'm wrong. Oh, ilagak nyo doon sa BSP para ipambayad ng utang ng Pilipinas doon sa inutang ni Digong. Para kukunti na lang, ibabayad na naman ni PBBM yan. Doon sa iniwan ni Digong na utang. May 10, 2025, 7 bag na puno ng sandamakmak na pera ang naharang sa Mactan, Cebu International Airport noong Biyernes ng gabi. Ayon sa social media post ni Nancy Carvajal, ang bawat bag ay may timbang na aabot ng 70 kilos. OMGs. Wow, mas mabigat kaysa sa akin. Tuloy. Tuloy. Ang nasabing bag ay pag-aari umano ng siyam na dayuhan at 2 Pilipino. Patungo umano sa Maynila ang mga pasahero at ang mga pera ay panalo umano mula sa isang casino. Ay dapat may kompleto ang ano nito guys ha. Kompleto ang papeles nito. Pag hindi, kumpiskado yan. Ayon pa sa post, ang mga pera ay tinatayang na sa kalahating bilyon pesos. OMGs. Uy, pamimigay na lang yan. Sabi ganun ano. Ayon pa sa post, ang mga pera ay tinatayang nasa kalahating bilyong piso. Sa ngayon patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa nadiskubreng pera. OMGs. Mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo dito? Grabe ano? Nako, mga kababayan, hindi lang po yan. Ito pa, another sandamakmak na pera. Nako, palagay ko ito either ano ito palusot lang siguro galing casino. Hindi natin alam, pero sa aking kaisipan lamang, baka mamaya yan ay pang last 2 minutes ng mga kandidato. Hindi natin alam guys. Ito parang kaisipan ko lamang kasi mag-eleksyon, hindi maiwasan na maisip mo ganun. Alam mo naman minsan ang sakit ng ibang kandidato, ang ibang politician. I'm not saying all, I'm not saying in general, no. Mga ilan siguro na mayroong mga politician na ganun, mahilig sila mag booting buying ganyan no. So dahil dito mga bes, ito pa, naku, talaga naman. Ayan pa 1.6 milyong posibleng pondo para sa vote buying. Agoy. Nasabat sa checkpoint. OMGs. Ang galing talaga ng mga PNP. Kumanta kayo para malaman kung saan galing yan. Yan ang hirap no. Hindi po sila lumalaban ng patas. Itong nakakalungkot sa Pilipinas. Pag eleksyon, napakadumi ang politics dito sa atin. Lalo na pag eleksyon, naku po, talaga asahan mo yan. Huwag nyo sabihin hindi nangyayari yung
vote buying. Mayroon yan sa mga ibang lugar. Hindi naman natin sinasabi general, mayroon din na ganyan na ginagawa nila. O, di ba? 1.6 million posibleng pundo para sa vote buying na sabat sa checkpoint. Alaman po natin mga kababayan kung saan banda ito. Mahilig kayo talaga sa bayaran kayo eh. Ito naman itong mga tao na ito na nagdadala ng sangkaterbang pera. Bakit kayo nagdadala ng ganyan na pera na alam nyo na mainit sa mata yan at delikado po yan? Pag wala kayong sapat na mga papilis niyan, di siyempre kumpiskahin ng gobyerno yan. Ngayon, maimbestigahan kayo. O, News 5, nasabat ng mga otoridad ang 1.65 million. 1.65 million pera mula sa isang babae sa checkpoint ng Commission on Election, COMELEC sa Muñoz. What the heck? Nueva Ecija, ngayong Sabado, May 10. Wow! Shout out sa mga taga Nueva Ecija. Kanino yan? Ha? Ayon sa ulat ng Philippine National Police, sinahinalang gagamitin ito para sa vote buying sa probinsya. Goes. Obvious ba, mga beswa? Dagdag ng Muñoz Police, sinabi ng 38 anyos na suspect na sa kanya ang pera ngunit wala siyang maipakitang dokumento kaugnay nito. Loko-loko. Ibigay mo yung bankbook mo. Baka may 10 billion ka. Pag meron kang 10 billion, 5 billion, sigurado, lusot. Yan po ay, siyempre guys, 'di ba? Pag pinakita yung halimbawa, yung bankbook mo may laman na 5 billion. Hindi ka rin makakaligtas. Bakit? Siyempre, iimbestigahin ka. Ano ba ang source of income mo? Anong trabaho mo? Gaano kakayaman? Etc. etc. Diba, guys? Pag wala, anong tawag? Baka galing sa kaba ng bayan. Di natin alam. Agad siyang inaristo at sinampahan ng kasong paglabag sa Section 28 ng COMELEC Resolution number 11104 na nagbabawal sa pagdadala ng malaking halaga ng pera sa panahon ng halalan ng walang permeso. Patay ka ngayon, day. Ano ka? Nga ka ngayon. Naglilipa na ang vote buying. Ayan. No? Pera yarn. Naku, ang dami yan, mga bes. Itong mga salot na ibang politician talaga, imbis itutulong nila na lang sa mga nasasakupan nila, di mas maganda pa, mabibigyan pa sila ng blessing ng galing sa itaas. Alam nyo, kung gumawa kayo ng kasamaan, hindi po kayo magtatagumpay. Tandaan nyo, laging nakasunod ang karma. Ayan, mga kababayan, vote buying pa more. Yung isa naman kanina, yung kalahating bilyon na nasabat sa Cebu International, agay. Baka ganun din, guys, no? Di ba? Baka ganun din 'yun. Baka para sa vote buying. One day before election. Maglalas 2 minutes ang mga 'yan eh. So, 'yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Ako, well, saludo tayo sa ating mga autoridad na talaga naman nagtatrabaho ng gusto. Kaya deserve din nila talaga magkakaroon ng award itong mga ito eh. Yan, sa panahon ni ni Judas, ay sus, Mariosep, lusot yan. Kaya wala gaano mga pulis noon na nakakatanggap ng award eh. Kasi wala eh. Kasi yung mga ibang pulis nadadamay din eh. Imbis matitino sila, nadadamay sila sa kalukuhan ni Judas. Si Judas Iscariote, kilala nyo? Ay sus, Mariosep. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye and baboos. God bless Philippines.